Hindi ho kayo nagkamali sa nabasa nyo. Tama, asawa ng asawa ko. Kung papaano, ay pakinggan po ninyo. Ako po si Lando. Sa panahon po na ito, may edad na po. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari matagal na pong panahon ng nakalipas. Ilang dekada na rin po. Dekada 90 pa po ito nangyari. Hindi na ako magtatagal pa. Hindi ko napapahabain pa. Ibabahagi ko na po sa inyo. Nagkaroon kasi ako ng asawa noon, si Rowena. Sa totoo po niyan, wala naman talaga akong balak mag-asawa. Akala ko kasi noon, binabae ako. Akala ko bakla ako. Pero si Rowena lang pala ang magpapatuwid sa akin. Naging kami ni Rowena. Alam ko naman po ang past niya. Byuda kasi siya. Namatayan daw po siya ng asawa. May mga pagkakataon pang dinadalaw namin ng puntod ng asawa niya. Namatay daw kasi ito sa bangungot. Bagong kasal pa lang daw sila noon. Hindi pa nga raw sila inabot ng 1 taong kasal. At nangyari na daw sa asawa niya yun. Hanggang sa lumipas na nga ang panahon, nakilala niya raw ako at muli siyang umibig. Akala ko talaga ay lalaki ang gusto ko. Pero nagulat na lang ako nang pinatibok ni Rowena ang puso ko. Hanggang sa yun na nga, kinasal kami. Lehitimong byuda nga po si Rowena. Base po yun sa Senomar. Lumipas sa mga taon, nagkaroon po kami ng 2 anak. Tuwang-tuwa ko. Tuwang-tuwa ang pamilya ko. Lalong-lalo na ang tatay ko. Kasi 5 po kami magkakapatid. Tapos, ako lang yung nag-iisang lalaki. Kaya talagang tuwan-tuwa siya. Kasi base sa kanya, sa wakas daw, madudugto ko na ang apelido namin. Dahil lalaki pareho yung anak ko. Pero, hindi po dyan tungkol ang kwentong ito. Iikot po ang kwentong ito sa asawa ng asawa ko. Pero, hindi po ako yung tinutukoy na asawa, kundi yung dati niyang asawa. Isang araw kasi, laking gulat na lang po namin nang sa kalagitnaan niya po ng pagtulog namin, nakadinig kami ng katok. Inutusan naman ako ni Rowena na pagbuksan nga ang pinto. Kasi sanay naman kami sa ganoon. May sari-sari store kasi kami. May bumibili sa amin kahit 10 oras ng gabi. Sayang din ang kita. Ang pinagtataka ko noon, bakit siya kumakatok doon sa bahay namin? Dapat doon sa may tindahan. Meron naman kaming bell doon. At bakit hindi siya sumisigaw ng pabili? Huli ko na nga na-realize yun nung nandoon ako sa pinto. Ganun pa man, binuksan ko ang pinto. Nang makita ko ang nasa harapan ng bahay namin na wala pong antok ko, nagtaka ko. Isa kasing madungis na lalaki ang nasa harapan. Ang baho din po ng amoy niya. Amoy bulok. Amoy patay na daga. Anong sayo? Bibili ka ba? Bilisan mo. Gabi na. Hindi po nagsasalita yung lalaki. Uungo lang po ang kanyang binibigkas. Tapos, may tinuturo po sa likod ko. Nang lingunin ko naman ito, ang tinuturo niya ay yung picture frame po namin ng asawa ko. Yung pinakamalaki. Yung kasal po namin. Tinuturo niya po ang asawa ko. Uy, pare. Ano bang problema mo? Tsaka bakit ang baho mo? Baliw ka ba? O lasing ka lang? Ungol pa rin siya ng ungol. Tapos, tinuturo niya ang litrato ng misis ko. Sa mga pagkakataon na yon, nagbabalak na po siyang pumasok sa bahay namin. Uy, kung lasing ka pare, doon ka na lang sa malayo. Huwag ka manggulo rito. Itulog mo na yan. Tsaka baho mo. Gamit yung payong namin, tinulak-tulak ko po yung lalaki. Pinalayo ko po ito sa bahay namin.
Nakita ko pong galit yung ekspresyon ng lalaki. Tapos, tinuruduro niya ako. Ngunit, tinalikuran ko na lang po siya. Sanay naman kasi ako sa ganoon. Maraming lasing ang nagpupunta sa amin. Bumibili ng alak. Kaya, binaliwala ko na lang po siya. Bumalik ako sa bahay. Sinarado ko ang pinto. Nilak ang mga gate namin. Pagkatapos, bumalik na rin ako sa tabi ng asawa ko. Sino ba yun, mahal? Bakit ang tagal mo? Ay nako, lasing lang yun. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Kinabukasan, maaga kaming nagising ng asawa ko. Mamimili kasi kami ng mga paninda namin sa sari-sari store namin. Kumain kami ng almusal. Hinatid namin si eskwelahan yung 2 anak namin. At pagkatapos po nun, dumiretso na rin po kami ng palengke. Pagdating po namin sa palengke, iba ang eksenang dinatnan namin. Para kasing may kaguluhan. Ang dami nag-uusap-usap, ang dami nagkukumpulan. Hanggang sa maya-maya na makaparada kami, meron kami nakitang isang napakalaking kumpulan. May mga kapulisan doon, may barangay din. Lumapit naman kami ng asawa ko. At laking gulat na lang po namin nang isa palang krimen ang nangyari doon. Pagkita po namin doon sa namatay, halos bumaliktad ang sikmura ko sa nakita ko. Grabe ang nangyari doon sa biktima. Kawawang bata. Para po siyang inatake ng mabangis na hayop. May kalmot, may kagat. Tapos, luri-luri po yung ibang parte ng katawan niya. Doon nga rin po sa tiyan niya, may malaking butas doon. At base po sa mga narinig namin, yung ibang laman loob daw po ng kawawang bata ay nawawala. Sa takot ko, hinila ko na po ang misis ko. Umalis na kami doon at ginawa na lang po namin ang dapat naming gawin doon. Hindi nga rin namin pinag-usapan yun dahil parehas pong mahina ang loob namin sa mga ganong bagay. Tanghaling tapat po, natapos po kaming mamili. Sa totoo niyan, hindi pa nga rin mawala sa isipan ko yung nasaksihan namin. Pero, minabuti po namin hindi pag-usapan ng misis ko yon. Matapos po maisakay sa jeep yung mga paninda po namin, umuwi na rin po kami. At pagdating po namin sa bahay, isang eksena po ang hindi namin inaasahan. Pero ang pinakanabigla po ay yung misis ko. May mga tao kasi doon sa harapan namin. Inaabangan kami. At base po sa misis ko, yun daw ang pamilya ng dati niyang asawa, yung namatay niya. Pagbaba po namin, agad po siyang niyakap ng nanay ng dati niyang asawa. Niyakap din niya ito. Ayos naman kasi ang samahan nila. Umiiyak po yung nanay. Pagkatapos po nilang magbatian at yakapan, pinapasok po namin sila doon sa tahanan namin. Dito, nabigla kami sa mga nalaman namin. Bukod sa kamag-anak ng dati niyang asawa, may kasama silang matanda na di umano, isa raw albularyo. Takantaka kami, pero maya-maya, nasagot ang lahat ng pagtataka namin. Nung umaga raw kasi na iyon, may balita raw silang nalaman. Yung libingan po ng ex ng asawa ko ay hinukay. O mas magandang sabihin na yung nasa ilalim daw, yung dating asawa ng asawa ko, ay umahon sa hukay. Dahil nawala daw po ang bangkay. Pero ang pinakakinabigla ko ay noong ipakita sa akin na ang litrato ng dating asawa ng asawa ko. Nanlamig ang katawan ko. Nanlambot ang mga tuhod ko. Muntik pa nga akong matumba. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung asawa niya, yung nakita ko kagabi. Sinabi ko naman sa kanila ang nakita ko. Wala na akong paki kung pagtatawanan nila ako. Pero laking gulat ko nang sabihin sa akin ng albularyo na totoo nga raw ang nakita ko. At yun nga ang dahilan kung bakit sila naparoon
dahil yung dating asawa daw ng asawa ko ay naging aswang. Hindi ko na matandaan kung anong tawag sa aswang na yun. Basta yung aswang na parang zombie, yung nabuhay daw na patay. Wala daw silang ideya kung bakit nagkaganoon yung dating asawa ng asawa ko. Kasi una sa lahat, wala naman daw silang lahing aswang. Mabuti nga raw, napalayo ko yung aswang na iyon dahil ang una raw talagang binibiktima nito ay yung mga mahal nila sa buhay. Doon ko napagtanto na kaya niya pala tinuturo ang litrato ng misis ko. At malamang sa malamang daw, yung namatay daw doon sa may bayan, malamang dulot yun ng dating asawa ng asawa ko. Sa awa naman po ng Diyos, hindi naman po muling nagpakita pa yung asawa ng asawa ko. Hindi na rin po nasundan yung patayan. Sinubukan itong hanapin ng albularyo, pero hindi na raw ito natagpuan pa. Kung anong nangyari, kung saan po nagpunta yung dating asawa ng asawa ko, wala na po kaming ideya. Ang importante na lang po sa amin, ligtas po kami. Ligtas ang asawa ko. Pero ako, hanggang sa mga puntong sinusulat ko ito, talagang hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw ba naman, makakita ng dating patay na aswang pa? Ewan ko na lang kung hindi ka magkaroon ng trauma.